wala naman kayo siya muluto kay wala bandi, nagmatilid na putingo siya, naglubat siya. So, mauto mag-isunan na. Iabot ang panahon sa dunay pagskabon niya. Maghawin siya mag-isunan, hindi na mag-uwi. Sigihan na lang kung pira sa nakakap niya kayo sa sanitaryo Valencia. Ang sakay sa bus mag-isunan, mag-lisot na mag-alaga niya kay kukunin mo sa lugay kayo kapag-uwi. Okay? So, muna mag-isunan. Tawagan ni Balunay ang muna. So, hanap pa naman na. Ito na natin ang tiwaso. Kaya, dito na pinagawa. Sabado siya sa alas 8 ng 1 hours kinabuhi. Pero alam, Friday evening, maayon yung istorya. Relate ka na, dahil bayan sa diksyon, wala siya, na bisita na ganito, hindi mo na. Pero di ay pagka gabi nag-struggle siya. Kung pagkapunta mga kaigsunan, tanaw na po wala na ito. So mga kaigsunan, kini akong minahal na patayan ka sa US. Wala pa po siguro mo na-expect na mauna ang iyang last year. Halang mga panahon. Kaya wala katatag na kung yung mga kaigsunan. But anyway, tungod kay na kay Diyos mga kaigsunan nga nagahatag o kahumpayan nga mahumpay na punta ba na sa ingon ani nga kahita iplastar with gihapon sa inyo. Tungod kay na kay mahal. Ang pinakaluoy mga kaigsunan kanang wala ba'y nagmahal. Tingali ito nga namatay, wala kayo siya naghatag o maayong ehemplo o sa makahagyan ng buhay ato. Ang mga silingan nagagundra o pagkamatay mga kaigsunan, magliso. Muna ito ganun naman. Nga sa pagkakaroon mga kaigsunan, kutob sa atong mahimo, ato himuon yun ang pinakamaayo sa pag-isip na. Kaya pag-abot niya yung mga kaigsunan sa panahon na wako na sa Ginoo ang atong gininhawa, kaya siya may makuha, kaya siya pinaghatag, dili ka mga kaigsunan, moingon na ang mapipagabang na tungod kay daghan ang mga kaigsunan na doon ay kasing-kasing sa paghaha. So, karon mga kaigsunan, tungod kay ang Diyos mo, ang Diyos sa kahumpayan, doon ay iyahang hatag mga kaigsunan nga mga manindot, nga mga sugilano, nga unsaon nato mga kaigsunan, nga kita magpabilin na dili igsuon magdodon. Doon na magawin mga question mark sa atong kinabuhi. Gabisan mga kaigsunan, makaingon ka nga na matinuman ko sa atong pangalaga, sa atong obligasyon dito sa Ginoo, nagmatinuman ko sa missionary work, nagmatinuman ko asa ang mga Bible study, matinuman ko. Pero ano na nakita mag-isunan? Nga kita ng mga katawan sa Ginoo, ito ang mga Adventista, dili kita exempted ni Mr. Kaya kung exempted ka mag-isunan, masalita. Pero dili tayo exempted. Kung tungod niya na, doon natin yung napabutan nanong mamatay man ang tao, bisan pang-Adventista. Naayong tanong, ano mamatay ang tao na Adventista na mo? Wait, kaya Adventista, dili kayo mamatay. Kita ang tanan mga kaigsunan, gi-ingnan karong gabi
nga dunay iyahang gihatag nga pamatuon ng pagbalikon. Ingon siya kung tinud-anay kita nga magtutuo. Ako balikon. Kung tinud-anay kita nga magtutuo, nga nung dili man kita ligayan sa kamatayan. Samot na makiksunan ko, kining suot ka sa Ginoo, magtutuo kang gitawag tinggas yun nga pagkatao sa iyang paglalagad. Maayon yun kayo nga pagkalutog sa iyang pagtuo paglalagad. Apel gihapon siya sa kamatayan. Pero tunay, mga advantages sa advantages. Apa sa dili pa, unsay tumong sa Diyos bahini, ang Hebrehano 9 versikulo 27 mga igsunan. Nagingon din and it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Mao na mga igsunan nga ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa o tapos niya na hukman siya sa Diyos. So nagpasabot, kini gitawag appointed. Gigahit. Kinahanglan siya nga dili siya masagulan kay gi-appoint siya nga mamatay na kausa. Ang kinabuhi niya dili ni siya masagulan sa kanang dili makahatag kaniya ko kini ang dinugdangan mao ang eternal. Kay gi-appoint naman ka nga mamatay sa makausa. Unya ang sunod mo ang hukom. Ato yun ay siguro na atong performance ng mga kaisunan o resulta sa duha. Kinabuhi ulit katapusan o ay kaduha ang mga dautan na kini mga kaisunan doon ay lahat mga pag-altos kuman sa panahon. So kung ako, dili ko mga kaisunan nga kung tinunanay kita na magtutuo sa Ginoo, atong kabagan mga kaisunan kay kini mao ang walay kasiguruhan o kasiguruhan sa atong kinabuhi sa diha lamang kita isuon dunay maayo ulisin sa Ginoo. Ako balikon as it is appointed unto men once to die, but after this judgment correct. Hukom. Meaning, humans are destined to die once or the other. Kita tanan sumalang pa sa Greenville City, mga tubang tagsa-tagsa. Dili by family. Dili by care group. So ang pagpangatuban tagsa-tagsa. Okay? Mauna na dili yun ta makaisunan. Musangit kay iya ang kaluwasan. Palumaan may taong perform sa maayong binuhatan. Aron mga kaisunan nga pag-abot din pagkatubang sa tagsa-tagsa kay walo na ka kutubang unsay pangutana sa mga manunutan. Tinutulong ko mga kaisunan din muagi ka sa pag-atubang sa lainasod ka. Dili man by group o matubang dito mga kaisunan sa interview nito. Ikaw din po yung matubang. Asa kong dito mga kaisunan na bakante dito ka. Pag-abuti mo dito mga kaisunan, ulat ka o usay ihang puta. Kung iyang masay ko mga kaisunan na huwag kasi mga tubag, maunang mga kaisunan, naanak sila unang-unang nakinis siya, dili siya deny. So, maunang mga kaisunan, ako nakita.
sa tubang at skill. Pagatubang yun. Kung sa kanya pungkana. Kung sa pungkana sa mga nulunga, kaya katubang di mo makiksunan. Kaya nga naman, ano na kita'y pakatubang kasi kita balik. Mau gini mau keisunan ang ato kahinugduman nagalingon siya keisunan is highlighting the importance of being prepared for our mortality and the consequences that follow. Kaning atong ihandong makalahos ka, makapasar ka. Kung di ka kapasar, na ay mga consequences. So, muna ka, atong panikamutan mga kaisunan na makapasar. Okay, pagkatama ng mga kaisunan, kaya natubal gusto nyo makapasar nila. Kaya natubal magtasakansa, karoon nila nakapasar. Kaya mingon, onyak sa pag-interview mga kaisunan, ready na ka. Ready na po, dahil ang sulpong tanong, asa naman ang panon na ako ibiyanan nimo. Masabi ito maka. Ako naman silang itay pangungan. Ako naman silang, kumplito na silang Bible study kumplito na silang bautismo pero ituloy ba ako ano pagawa ko pagkara sa Ginoo? Kumuna natin ba? Ituloy ba ako mag-Ginoo? Nagkaroon, lipay ka mga kaisunan na kaya na ipasulod ka sa Ginoo. O niya, magkita ka ng iyong anak mga kaisunan na apo, wala nito. O niya sila mga kaisunan na dunang sa pagpagkasalan. Mauna, kakinahanglan kita mangandang. Mangandang ka mga kaisunan. Kining ato mga kaisunan nga gihimo karon na nangalagad kita mga kaisunan panumaanay kami o kinsa yun ang andam ng Diyos pabalik sa iyo. O niya pupuntahan mo sa mga kaisunan kinsa magkaninyo ang gusto nga kininihan bumalik ng Ginoo pagtaas ka. Pero kung ang sunod pumuntahan ng mga kaisunan gusto ka niya ka na musugas pabalik sa Ginoo. Kumusta na ka ang ato mga batasan? Magkapasaran ka. O na makiksunan na pinahanglan kita panganda. Okay? Ako hinunduman ang Roma 6:23. Kung kini siya na pagkasulti makiksunan, kudawi Jesus is there. But the gift of God is what? Eternal life. So doon ay iyahan ihatag ang kaisunan na ang kamatayon resulta sa sana. Di po tabay mo na namatay sa spiritual na totoo sa sana. Pero kung ang Biblia ang kaisunan, siya nagsulti na ang bayad sa atong pagpakasalan kay nag-ingon din niya mga kaisunan, ako nabasa. Sa diha nga ang tao magsugod sa pagpakasalan, ang tao siya nagsugod pagpakamay. So kung ang tao na himo kanunay aning sala, nag-ingon niya yung mga kaisunan, ang ato karon na pagtuon sa diha na magsugod ka sa pagpakasalan. Nagsugod ka sa pagpakamay.
Mauna mga kaigsunan, ganun ay bayan. Pero ang isaan sa Ginoo na ay tupang gamaw ang eternal life. Gamaw ay imo ako mga kaigsunan na unikang kanunay. Nga kining ato nga kinabuhi mga kaigsunan nga dili usahay makiling-kawas paali sa amo na mga kaigsunan nga pagkahinog ni ay sa sala muputo o niya ang resulta mga kaigsunan maapsa dili ka-recover, wala siya na-restore, wala siya nakabalik. Mo na mga kaigsunan nga wala nakabalik, na-absent siya, ang iya ang gagawa, mauhang bayad siya. Pero simple ang ingon sa Ginoo, ang akong gasa, eternal life, na ang Kristo, busakon ang bayad sa sala o kamatayon, ingon siya mga kaigsunan, kinahanglan kay ikaw magbago sa imuhang kinabuhi. Okay? Kinahanglan na mag-usap sa imuhang kinabuhi. Begin a new life. Follow Him. Ikumpisal ang iyong sala. Sundan siya. Pagbago sa iyong kinabuhi. O sa katapusan. Kining immortality or eternal life. Iyan. Pagka dito, pag-igsunan sa kasas dito. Doon ay bayan, pero doon na po siya ikasa. Kakinigasa mga kaigsunan, maugi din ang atong gilauman. Kapisan pa na kinausa ang atong dagan sa atong pagpapanagan mga kaigsunan. Remember, doon ay eternal life. Eternal life. So, mga kaigsunan, nag-ingon ang mga sinulat sa ulang pasara, gihatagan sa Diyos na o kagawasan, apat adunay limitasyon. Apat ang upas sa Diyos, adunay prinsipyo. Ang pagtuman, magdala o kinabuhi. Pero ang pagsupat o paglapas, nagdala o kamatayan. So, pwede rin yung sipula o kaigsunan. Pagtuman, kinabuhi. Paglapas, patay. Asa ang anak ng kaigsunan? Magpili. Dili kita magpili sa pagtuman. 100%. Bauli kaigsunan ang atong hatod. Di ay, kining kamatayan ng kaigsunan dili plano sa Diyos sa sinugdanan, apat tungkol sa sala na dati ba bisunod ang kamatayan sa kalibutan. Roma 5, versikulo 12. Diha isa-isa yung kaigsunan nga nagsugod ang sala sa usa ka tawo nga sala na kamatayon busa ikailap sa kamatayon ngadto sa tanang katawan o nagkasala ng ang tanang tao. So muna dunay sinugdanan. Ang pagsupat nila kaigsunan nagato sa pagkawala nila sa tanang siya. Kung mao sa kihapon ang atong kaitan, kung doon natin pagsukat, doon natin pagdumili, ang atong patuhan mga kaigsunan, mao kihapon ang atong panungan. Busaan sa mga katungod mga kaigsunan. Bisan ang mga makarong mamatay na. Pero dili ta makigsunan maglauna na dili kay kami. Gani ang iyang lagat makigsunan sumat pa sa Deuteronomy 34 verse 1. Si Moises namatay. Unsa ang iyang Moises makigsunan? Dili mo sa. Pero
nag-aagi mag-igsuran sa kamatayan. Si David, namatay. Buhat dos na David. So sa pa, bisan ang mga matalo, mamatay. Pero adunay, gitudlo ang Ginoo mag-igsuran na ang mga nagbuhat o mahayo, dunay ginansya. Okay? Dunay ginansya ang mga kinumanon tungod kay naa sila'y paabuton mag-igsuran nga pagbanag-banag sa pagbalik sa Ginoo o niya ang iya ang gisaan mao ang kinabuhi nga walay katapusan. So, diin mag-igsuran sumala pa sa Biblia. Ang kamatayan itawag ni Jesus o sa lamang ka magkatulog. Diba? Kini, ato ni siya mag-igsunan nga hantupon si Brother Carlito na nagtulog. Pukawon kini siya sa Ginoo sa pagbalik niya. Amen? Bukaw. So karon mag-igsunan, kaya gitawag pa niya na usa ka magkatulugon apan igsuon ang imong padulungan duhala kinabuhi pa o kamatayan pa. Balik gihapon ta mag-igsunan nga ato yung ayuhon ang atong performance. Kaya sa pag-abot ka mag-igsunan sa atong kinitawag katapusan sa atong kinabuhi, dili ta pamalakan. Dunay mga pamalakan, dunay mga hadlok, dunay mga hangtod na mag-igsunan na makatibulakan na inoon sa malagan tungod kay wala kay pagsalit sa iyo. Pero sultihan ko na po mag-igsunan nga ang kamatayon hindi katapusan sa tanan kundi pagbulang lamang. Temporary. Busan na, no? Nga kita mag-igsunan mga Adventista, apel ani, kay kitang tanan makasasala. Buto mo mga kitang tanan makasasala. Adventista man, ikaw karon, pero kitang tanan mag-igsunan makasasala. Sunod, ang lawas na ito, madunod. Madunod ang atong lawas. Ang kalibutan, ubos, Espiritu Santo. Pusa, ang pagka-Adventista, dili garantiya na dili ka mamatay. Ang pagka-Adventista, dili garantiya na ikaw dili mamatay. Aman, garantiya nga dunay paglaho sa pagkabanaw. So, muna mag-igsunan nga ang garantiya sa pagkabanaw maangkon ni ato mga Adventista nga lulod patay nga pagpapangalakan. Lulod patay mag-igsunan. Musimba na mag-igsunan rin siya. Ato na o buntungon mag-igsunan siya ba? May nundong ito na sa una mag-igsunan. Mabuturan ko yung limot na mag-igsunan. Yung manong yun na nabutong mga tigulang sa iglesia. Ako subiran ko sa buntungon. Kaya nga naman, baw na mag-igsunan. Ang ato pag-alaga ang natulong patay. So, hangtod ka rin mag-igsunan, no? Bago mag-isiguro na ito kayo. Kini, mga bata ng Pilisa, bata pa ba ito? Nagpunong po. Diba? Kaya yung mga anak may Father Pag-iwa, hindi lang, may parako, hindi pa sunod ito na sila madalaga. Dumatito yung mag-igsunan pa sila. Pero ang tanaw ko ng mag-igsunan, nanay mga pamilya. Mga mag-iita na mag-igsunan. Di ka basta. So, muna, nalili tayo siya, apan, nato garantiya, kung ang paglaon,
ingon nga dentista. Ingon ang Juan 11:25, ako mao ang pagkabanaw o ang kinabuhi. Mo dato kulitan na kaniya mag-igsoon ang paglaw. Ang kamatayon temporaryo lamang mag-igsoon o ang Ginoo katapusan mao ang walay kinabuhi. Diha lamang sa Dios. So ako balikon mag-igsoon. Kung sa importante karon, ang importante karon mag-igsoon mao nga andama ang pagpakitagbo sa imo Dios. Amen? Amen. Andama ang imo pagpakitagbo sa imo Dios. Dili nato makita sa Brother Carlito mag-igsunan unya sa katapusan sa panagpanag sa balik sa Ginoo kung wala tayo pagdinaytay ni hiling kalibutan. Wala tayo makita. Pero kung ang ato nga gigulitan ka mag-igsunan, mao nga mangandam ko kay nagtakbo ko sa akong Ginoo sa pagkabot niya. Mangandam ko kay gusto ko nga sugat sa Ginoo sa iya pagpanik. Mao na atong importante kayo. Ang importante dili ko mamatay ba kita kundi handang ba kita sa iyang pagpanik. Handang ka. Pero siya usapan ito may handang mag-igsunan pag-abot niya po sa mga kalisdanan sa kuyanan para may putang mahasi. Hinagpay lang mga balatihan mag-igsunan bubur galing mag-igsunan mga balatan. Sakit na atong tuhod. Musakit na atong hawa. Musakit na atong liog. Gusto na tayo mag-igsunan na magpakaito. Gusto na tayo magpakaito. Wala yung mga balatan. Ano balatan na tayo mag-igsunan? Ibalik sa Ginoo, sa atin. Ito mga buta, mga kita. Ito mga patul, mga lakaw. Ito mga buhol, mga tungo. Ano? Be positive. No? So, una ang atong panandang. Okay? Diyan, nasulat sa Espiritu Santo, paglaom sa mga matarong. Ang mga matarong, pagatubang, pagabanhawang sa pagbalik ni Jesus. Pagod pa sa design pages, 727, ang sa pagbalik ni Kristo, ang mga patay na matarong mabanhaw nga walay pagkadugo. Una diya mag-igsunan ang atong handog, una diya ang atong handamon nga ang pagbalik ni Kristo ang mga patay na matarong mabanhaw nga walay pagkadugo. Diba? Sa matulawas ko doon, may kaso, basta tayo, resulta ng mag-igsunan, mao nga makinabuhi ka. Tumahayo sa tubang kasi. Tumahayo sa itong sinta. Okay? Ang kamatayon, summary, ang kamatayon, resulta sa kedua, bisan ang matarong mamatay. Katulo, ang kamatayon, tulong lamang. Apa na dunay pagkabanaw alang sa mga matino. Amen, Kristo? Amen. Dunay pagkabanaw alang sa mga matino. Pusa maganda. Sa panahon nga niya sa pangutan mga igsunan, nagsaan ng Ginoo sa Daniel 24 o papaso niya ang anak luha. O ang kamatayon, wala. Maulit pang langit, pang yuta pag-igsunan, wala. Ang mga luha pag-igsunan, mga pag-usik-usik ito sa luha, hindi ka. Pero dito pag-igsunan, pahiran sa Ginoo kung kamatayon mo. Busa mga igsoon, di nato may kailangan ang kamatayon kundi pamabot si Kristo na ang Iglesia.
Higit pa rin siya makiksunod, itas di pa makot si Kristo. Apan maligtayan nato, ang walay katapusan kamatayan, pinagi sa pagdawat kang Kristo. So, kung wala pa nato nadawat si Kristo ron, ato siya nilila, ato siya makiksunod nga dawaton, kaya ron, wala sa pagdawat sa katapusan makiksunod. Iya ka, luwasan. Iya ka, tagaan, siya saan. Gawang kinabuhi ng may kanapusan. Muna ang Diyos sa karampayan. Kaya comfort ka na itong karugbi. Ato makiksunan kapag alagad na rin mo ang pag-anda. Okay? Pag-anda. Araw na siya, na mabot kini makiksunan. Tibig na kita. Mo-question sa Dino. Kaya kinitanan. Iya ang kalasan. Ang Ginoo makiksunan, magpanalangin ka na atong mga kaguwol, atong isakat ka niya, kay siya makiksunan. Mao ang naibalo sa tanan. Huwag kabili kung ang Diyos nagkapanalangin. Amen. Salamat sa pagmamahal tayo